Santa Claus, come Santa Claus, down Santa Claus Lane. Sing let's sing along, it's reindeers pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Hindi po ako si Santa Claus. Good morning po sa ating lahat at Merry Christmas in advance. Salamat po sa bawat siyang narito. Nagbigay ng time para makifellowship po sa Kapatirang Kristiyano sa buwan. Alam po natin na ang binibida ng mundo kapag Pasko ay si Santa Claus. Sa mga Christmas songs, pelikula, internet, TV, radyo, sa gift wraps, etc. etc. Bakit? Dahil si Santa Claus raw ay maraming dalang mga material na regalo. At gustong-gusto ng sanlibutan yung symbol na yun. Dahil ang sistema ng sanlibutan ay very materialistic. Kaya naman sobrang daming Christmas decorations and lights. Halimbawa, merong lugar sa Metro Manila na kung saan ay ang mga bahay ay paramihan ng mga ilaw, mga dekorasyon, at dinadagsa ng mga tao. Napakagastos sa kuryente. Sobrang paghahanda sa pamasko, sobrang pagnanais na makatanggap ng regalo, ito man ay gamit or cash. Sobrang mga party. Kaya ang daming problema ng mundo kapag Pasko. Tumataas ang nakawan, nagkakautang-utang, at ang usong-usong laro ng mundo kapag Pasko ay ano po? Ano po? Hide and seek, taguan. Sa sobrang daming inaanak, nagpapalipasan ng Pasko sa Timbuktu o kaya sa Tibet. Basta sa malayong lugar para pag nakinig mo yung word na pagbilang kung 3, nakatago na si Nino o Nina. Game! Game! Pero may mga inaanak na magaling maghanap. Kahit nasaan yung Ninong o Ninang, huli ka. O di kaya babalik sa New Year o sa tinatawag nilang 3 Kings. Kawawang Ninong at Ninang walang lusot. Talong-talo po natin sila. Bakit po? Kasi tayo mga mananampalataya ni Kristo, lagi tayo may available na gift of prayer. Inaanak, Merry Christmas ha. Halika, ipapadalagin kita. Tapos. Pero mas maganda kung bigyan pa rin natin ng regalo. Pagdating naman sa mga exchange gift, nagkakainisan. Kasi mas mura yung natanggap na regalo. Lugi ako. Dapat hindi ganito yung natanggap ko. Sobrang materialistic. Kaya ang mga tao ay pressured, stress, at mayroong depressed pa dahil malayong mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Makikita po na sa video. At kapag Pasko, ito pa ang kinakanta sa video, okay? Kaya lalong lumulungkot. So yun po kinakanta, no? Ang Disyembre ko ay malungkot at miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita. Sobrang lumulungkot pag araw ng Pasko, yung po mga kinakanta. Pero hindi po ganyan ang nais ni Jesus. Hindi ganyan ang hatid niya. Iyan ay maling-maling kahulugan sa pagunita sa pagsilang ni Jesus. Si Jesus ay sinilang kumarito para atiran ng tao ng malaking kagalakan. Sapagkat dala niya ang pinaka-importante at pinaka-mabuting balita. Dala niya ang kapayapaan, pag-ibig, pag-asa, kapatawaran.
Kaya alam na alam po natin na sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus, tayo tumanggap ng joy, peace, love, hope, and forgiveness sa ating mga buhay. Kaya marapat lang na bilang tugon ay maging mga extension naman tayo ng mga napakagandang bagay nito sa ating mga kapatid. Tayo po ay maging mga instrumento at daluyan ng mga magandang bagay na ito para maitaas natin si Jesus sapagkat siya lang ang dapat na maitaas. Ang title po ng mensahe natin sa umagang ito ay Be an Extension of Jesus' Blessings. Pero bago po tayo maging instrumento ng Panginoon sa mga kapatid, dapat ay patuloy nating nararanasan sa ating sarili yung ibabahagi natin. Magiging daluyan po tayo ng pagpapala ng kagalakan kung nananatili ang kagalakan sa ating mga puso. Pero kung tayo walang kakontentuhan, nagsiself-pity, nade-depress, lungkot na lungkot, ano pong ibabahagi natin sa kapatid nun? Hindi tayo magiging daluyan ng kagalakan nun, kalungkutan pwede. Kung kapayapaan naman, dapat tayo ay agent of peace at hindi lumilika ng gulo sa pagitan ng ating mga kapatid. And about love, how can you love others when you don't love yourself? Because it is true that you cannot give what you don't have. Kaya nga sabi sa Bible, love your neighbor as yourself. At walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. So pangalagaan ng sarili, ang pamumuhay, at pag ganon, mamamahal natin ang iba sapagkat meron tayong pagmamahal sa ating buhay. And ang Kristiyanong positibo at laging inilalagay ang pag-asa sa Diyos, iyon ang makai-encourage ng hope sa mga nawawalan ng pag-asa. At dapat po, lagi rin tayo magpatawad at makapagpapatawad din tayo kapag ating pinatatawad ang ating mga sarili. Nakita po natin, napakahalaga na panatilihin natin na maayos ang ating pamumuhay para maging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon, para maging instrumento at daluyan ng kanyang mga pagpapala. Because Jesus brings us joy, peace, love, hope, forgiveness. We must extend these five good things to our brothers and sisters in the Lord. We must be extension of His, number one, joy. Sa Proverbs 12:25, tignan po natin. Sabi po sa King James, heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. Ang bibig o pananalita po natin ay pwedeng magamit sa kabutihan o sa kasamaan, sa pagpapalakas, sa kapatid o pagpapahina, sa pagpapasaya o pagpapalungkot. At ang realidad ng buhay ay bawat isa po sa atin ay may hamon, pagsubok, problema, lungkot na haharapin sa buhay. Kaya yung kapatid na dumaranas ng matinding kalungkutan ngayon, kailangan niyang kaaliwan una sa Diyos at sa atin ang mga instrumento ng Diyos. Kailangan maging daluyan tayo ng kagalakang galing sa Diyos. At simple-simple lang ang ating gagawin. Sa nabasang talata, sabi, sa Tagalog, ang mabuting balita ay nagpapasaya. Isang simpleng halimbawa po, yung kapatid na gustong pumayat, nagda-diet, nag-exercise. Kapag sinabihan mo yan na, alam mo, pumapayat ka ngayon, biglang gaganan yung mukha niya, ngingiti, sasaya, baka malibre ka sa aling banang. Diba simple lang po yun, naka-encourage ka pa. Kaya kaysa sabihin mo na, ang taba mo din, parang wala pinagbago. Baka di na